Sa bidyong ito, ating pag-uusapan kung ano ba ang pinagkaiba ng pakyawan sa kontrata. Dahil tila ba maraming manggagawa at mga kababayan natin ang hindi nakakaunawa kung paano ba ito gumagana. Unahin natin itong tungkol sa pakyawan. Dahil maraming nagsasabi doon sa ating estimasyon na wala daw pinagkaiba ang presyo sa arawan sa pakyawan. Tama naman kayo dyan dahil ang pakyawan, ang arawan ang naging batayan. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa kung paano gumagana ang pakyawan. Halimbawa, kayo magpapalitada ng pader at ang estimasyon sa pader kung ilang araw ito matatapos ay 3 araw. Pero ito ay pilit na tatapusin ng manggagawa sa loob ng 1 araw. At ang kanyang matatanggap na kabayaran ay katumbas ng halaga ng 3 araw na paggawa. Ang pakyawan kasi ay ang pagpapaiksi ng panahon at oras ng paggawa sa pamamagitan ng mabilis na galaw at paspasang pagtatrabaho. Kaya hindi ka po pwedeng magbigay na lamang ng mataas na presyo dahil ang pakyawan ay nakabatay sa arawang sahod. Ngunit magkagayunman, ikaw ay maaaring magdagdag ng bilang ng araw sa mga kaakibat na dahilan. Maaaring dagdagan mo ang bilang ng araw kung halimbawang ang materyales ay kukunin pa sa malayo o kaya naman ay ikaw ay may gagawin pang tungtungan. Ang malaking kita sa pakyawan sa loob lamang ng maikling panahon ay nakabatay sa iyong bilis at kakayahan at hindi sa presyong mataas na gusto mo lamang makamtan. May maganda at hindi magandang benepisyo ang pakyawan sa manggagawa man o sa nagpapagawa. Ang magandang benepisyong makukuha ng nagpapagawa ay mabilis na matatapos ang kanyang ipinapagawa sa maikling panahon. Ngunit ang hindi magandang benepisyo ay walang pananagutan ang manggagawa kung ano man ang mangyari matapos makumpleto ang trabaho. Sa parte naman ng manggagawa, ang magandang benepisyo ay malaki ang kanyang magiging kita sa loob lamang ng maikling panahon. Ngunit ang hindi maganda ay ang sobrang pagod dahil sa napuwersa ang pangangatawan sa trabaho. Madako naman tayo sa kontrata. Ang kontrata ay isang kasunduan na may kaakibat na kasulatan. Karaniwang nakapaloob sa kasunduan na ito ay ang uri ng proyekto, presyo kung magkano, at ang pangako ng pananagutan. Kapag malinaw na at aprobado na ng magkabilang panig ang mga termino at kondisyon na napapaloob sa isang kasunduan, marapat lamang nila itong lagdaan para sa pagpapatibay ng naging kasunduan. Upang kung ano ang mangyari ay mayroon silang magiging batayan. Ang uri ng proyekto ay dapat nakapaloob sa kasunduan para alam ng manggagawa ang kanyang gagawin at alam naman ng nagpapagawa ang kanyang makukuha. Dapat din na nakatala ang presyo ng isang proyekto na gagawin upang alam ng manggagawa kung magkano ang kanyang matatanggap at alam din na nagpapagawa kung magkano ang kanyang dapat ibigay. Ang pangako naman ng pananagutan ay dapat ding nakapaloob sa isang kasunduan dahil may importante itong benepisyo sa bawat isa. Sa parte ng manggagawa kung napapaloob sa pangako ng pananagutan na kung sakaling ibahin, baguhin o dagdagan ang isang proyekto ng nagpapagawa ay maaaring magpadagdag ng kabayaran ang manggagawa. Sa parte naman ng nagpapagawa kung napapaloob sa pangako ng pananagutan na kung sakaling may masira sa kanyang ari-arian sa panahon ng paggawa o hindi nasunod o pumalya ang isang proyekto ay maaari niyang habulin ang mga manggagawang nangontrata. Kaya kadalasang mataas ang presyo sa mga kontrata dahil kaakibat nito ang karagdagang presyo ng pananagutan. Kaya sa mga manggagawa at magpapagawa na papasok sa isang kontrata, kinakailangan na meron kayong kasulatan ng kasunduan at pareho niyong may lagda para mapangalagaan ang inyong mga karapatan.